Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap matapos i-anunsyo ng Korte Suprema ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Pangulong Kuting Jr. Agad na kumalat ang balita na inatake sa puso ang Pangulo kasunod ng desisyong ito ng Korte na nagdulot ng matinding alalahanin sa buong bansa. Sa gitna ng pangyayaring ito, ang asawa ng Pangulo na si Unang Ginang Liza Tanas Mags ay nagkaroon ng masalimuot na eksena sa publiko. Ayon sa mga saksi, nagpakita mano ng matinding emosyon si Liza at nagpayag ng kanyang pagkadismaya at galit sa nangyaring paglabas ng arrest warrant laban sa kanyang asawa. Ipinakita niya ang kanyang saloobin sa mga mamamahayag at sa publiko na nagdulot ng mga magkakaibang reaksyon mula sa mga tao. Samantala, maraming Pilipino ang nag-aabang sa kasusunod na hakbang ng pamahalaan at ng Korte Suprema kaugnay sa isyong ito. Patuloy ang panawagan ng ilan para sa klarifikasyon at hustisya sa kaso ni Kuting, habang iba naman ay nag-aalala sa kondisyon ng Pangulo at ang magiging epekto nito sa kasalukuyang administrasyon. Habang umiinit ang usaping ito, inaasahan ng publiko na magkakaroon ng patas na proseso at pagtalima sa batas para sa ikakabuti ng bayan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Fanatic na fanatic po yan. Nakalagay po kasi dito pinakamagaling na presidente sa Pinas. Pero syempre, lahat naman po may kanya-kanyang galing itong mga naging pangulo sa ating bansa. Ngayon, tingnan nyo yung lakad ni former President Duterte. Ngayon mga sangkay, ano ba ang pinopoint out natin dito? Kasi itong mga taong to, itong sila Panelo, mga sangkay, biruin nyo, gusto pong patakbuhin si dating Pangulong Duterte sa pagka-vice presidente. Guys, wala namang problema eh. Walang problema na tumakbo si former President Duterte for any position sa government. Pero ang problema po kasi, mga sangkay, hirap na nga po maglakad. Si Tatay Digong, tingnan nyo yan. Tapos, ang ginagawa pa po nila, pinipwersa nila na tumakbo sa pagkasenador o kaya pagka-vice presidente. Bakit? Kasi alam ng mga taong to, mga sangkay, na wala po silang mapapala kung wala si Duterte. Kasi aminin man po natin o hindi, si Duterte ngayon, may ano pa siya, may karisma pa po siya. Ito po yung inaasahan nitong mga kaalyado ni Pangulong Duterte na magsasalba sa kanila. Sa madaling sabi, si former President Duterte, ginugulangan po nila. Sige, sinusulsulan nila. Tumakbo ka sa pagka-vice presidente. Tumakbo ka sa pagka-senador. Bakit? Para makinabang yung mga nakapaligid kay Duterte. Yun o. Ayan, nakalagay po mismo, dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Gustong mga sangkay magkaroon ng Duterte slate sa halalan 2028. Imagine niyo kung anong klaseng lakad mayroon si Tatay Digong sa 2028. Di ba mga sangkay? Guys, pakilike ang video natin. Okay? Hindi po ako against sa mga Duterte. Hindi rin po ako, neutral po kasi ako eh. Pero pro-government po tayo. Hindi po tayo magiging anti-government. Kaya nga po, binabalita po natin kung ano nagagawa ni PBBM. Dinidebunk din po natin yung halimbawa yung pulboronic video na yan, mga sangkay. Hindi po natin pinaniwalaan yun dahil napaka-imposibleng maging totoo yun sa video pa lang, di ba? Sabi po ni Emma, madaming yumaman ng mga nakasandal sa kanya sa totoo lang. Correct. Kasi aminin man natin o hindi,
mayroon pang binubuga itong si Duterte pagdating po sa kasikatan ng kanyang pangalan. Though, ito yung nakakalungkot na balita sa part naman po nila former President Duterte. Kasi habang dumadami po o tumatagal ang panahon, dumadami po yung issues nila. Ngayon mga sangkay, ang tanong dito, ito lang yung tanong. Bakit nga ba dumadami ang issues ng mga Duterte? Bakit? Dahil po sa mga sulsul. Sino yung mga sulsul? O, kayo na mismo magbanggit ng kasangkay. Sige nga. Banggitin nyo. Sino yung mga sulsul sa paligid ni former President Duterte? Tingin ko nga mga sangkay, yung mga nagsasalita nun, yung mga sinasabi ni former President Duterte na bangag ka, ano si BBM, ganito. Tingin ko yung circle ni former President Duterte yung nang-uuto niyan eh. Ito, sabihin niyo to. Siyempre, matanda na mga sangkay. Diba? Matanda na si Tatay Digong eh. Ngayon, pagdating sa stage, yun talagang sasabihin. Oh, ngayon, mga sangkay, sa tingin nyo, sino yung nanggagamit kay former President Duterte? Ginagamit na lang nila si Panelo Sulsulian, si Rokia. Si Rocky ba yan? Mga DDS, hindi na sila naaawa kasi political interest. Exactly. Political interest. Politika po talaga ang gusto. Alam nyo yung mga sangkay, nakikita kasi ng mga to na itong si Tatay Digong, itong si former President Duterte, kaya pa pong pakinabangan ng mga to. Na makabalik o magkaroon sila ng platform muli para po iangat yung kanilang mga pangalan. Kita nyo ha, ito ang nangyayari. May maisog. Maisog rally. Tingnan nyo yan mga sangkay. Ito ha, itong Filipinos are not for sale. Kung matino po silang tao, papayagan ba nila si former President Duterte na magsalita pa po sa stage na ganyan na po maglakad? Sige nga, kung matino po silang tao. Of course, may mga sasabihin ng iba dyan, drama lang o ano, ganito. Opinion nila yun eh. Pero yun nga mga sangkay, ang punto natin dito, mahina na po si former President Duterte. Dapat pinapagpahinga na po ito nila Panelo. Hindi na po nila sana sinusulsulan na tumakbo. Ano lang mga sangkay no na itong mga to, alam naman nila na mahina na si Tatay Digong, pilit pa rin tinutulak, tumakbo ka sa pagka ganito. Anak ng Chekwa. O ito, basahin natin. Pag wala si Tatay Diggs, walang tao. Kapag andyan si Tatay Diggs, di ba kahit paano madaming tao. Correct. Di ba nakaraan lamang nilayasan daw po si Roque? Nakaraan lamang mga sangga, meron pong video na kumakalat sa social media. Sobrang stress na po ni Harry Roque. Biruin nyo, nagsasalita po siya, bigla pong nag-alisan yung mga tao. So ako, hindi po ako against the former president. Gitna po ako pagdating sa political color. Pero mga sangkay, ang opinion kasi talaga natin dito, dapat hindi na po nila sinusubo si dating Pangulong Duterte para lamang po sa kanilang mga personal agenda, personal interest. Diba? O ngayon, tingin ko nga ang nagpauso ng bangag-bangag na yan, mga nakapaligid ni former President Duterte. Diba? Guys, kung mayroon pong mga basher, hayaan nyo lang sila dyan. Hayaan nyo lang. Gusto nilang makinig sa atin kahit sumasakit yung tenga nila eh. Hayaan nyo lang sila. Kasi tayo naman dito, neutral lang. Hayaan po natin sila mga sangkay. Makinig kayong mabuti. Dapat ang ginagawa nyo kay former President Duterte, hinahayaan nyo na yung taong magpahinga. Tingnan nyo ang nangyayari mga sangkay.
Tingnan nyo ang nangyayari. Ang daming isyong lumalabas ngayon kay former President Duterte. Pogo, West Philippine Sea, EJK, at marami pa pong iba. Bakit naglalabasan yan? Politika eh. So bakit lumalabas ng gusto? Kasi nga po, nag-iingay si former President Duterte. Ibig sabihin, kumbaga, maingay ka, ang dami mo namang kalokohan. So, ang gagawin namin, uungkatin namin yung mga kalokohan mo. So, ganun po ang nangyayari. Ngayon, mga sangkay, naiipit po sila Duterte. Diba? Sila po yung naiipit. Pero yun yung matanda na po yung tao, pinapatakbo pa rin. Tingnan nyo yan, mga sangkay. Tingnan nyo yung itsura ni former President Duterte. Oh. Tapos may breaking news. Duterte. Ang layo pa ng 2028. Hello guys. 2024 pa lang po. Wala pa nga po. September 1 pa nga lang po ngayon, di ba? Oy. Ang bira, September 1 na pala. Ang bilis po ng panahon. Kakanta na naman po si Whenever I See Boys and Girls. Maririnig na naman po natin yung mga kanta ni Jose Marichan ngayon. Diba? Uy, maraming salamat po. May nag-send sa atin ng super sticker. Thank you so much. Kay Tita Nineng ng Australia. Mabuhay ka po. Alam niyo, di naman tayo nangihingi, no? Pero nakakatuwa din pala pag may mga ganito. Tayo mga sangkay kasi, hindi po tayo tulad ng iba na naglalagay po ng GCash. Ayaw po kasi natin ng ganun. Pero may magbibigay naman ng mga halimbawa ganyan, super sticker. Ay, thank you so much. Na-appreciate po natin yan. Pero ganun pa man, may magbigay o wala. Maghahatid pa rin po tayo ng mga impormasyon. Kasi, alam nyo guys, passion na po natin eh. Alam nyo, sa totoo lang, naging passion ko na po mga sangkay. Yung pagbibigay ng mga impormasyon sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po sa inyong mga solid sangkay. No? Sa inyong mga solid sangkay, gusto ko na ipaparating mga sangkay yung mga kung anumang dapat maiparating na mga impormasyon. Kaya nga po pagdating sa world news, nagbabalita po tayo kasi mahalaga po na malaman ng sambayan ng Pilipino anong nagaganap sa ating planeta. Climate change, war, at marami pa pong iba. Diba? So, ayun nga po. Dapat ang ginagawa nila kay Tatay Digong, magpahinga. Ito, medyo na-off ako eh. Na-off ako kay Panelo. Kasi tingnan nyo to, oh. Nananawagan para tumakbong Vice Presidente, tapos halalang 2028 ang pinag-uusapan. Eh, wala pa po tayo mga sangkay sa midterm election. Diba? Guys, paki-like ang video natin, please. I-like nyo po. Kung hindi pa po kayo nakapag-like, i-like nyo na. Okay? Wala pa po tayo sa 2025 election. Next year pa po yun. Tapos dito, pinag-uusapan na po yung halalan 2028, Duterte. Alam nyo guys, naawa lang talaga ako kaila former President Duterte. Alam nyo kung bakit? If you remember si Binay, bago po tumakbo, bago po magkaroon ng 2016 election. Oy, thank you po kay Ina Garcia. O, ayan, sabi po ni Monet, good morning po sa lahat. Walang personalan. Matanda na si Duterte. Gusto pa nila na patakbuhin sa politika. Ano pa ba magagawa? Exactly. Yun yung punto natin. Mga sangkay. Si Tatay Digong, matanda na. Dapat ang ginagawa po nila, pinagpapahinga po nila. Hindi po nila inuuto mga sangkay. Tignan nyo to, ha? Ang ganda. Ito, tingnan nyo yung comment, mga sangkay. Tingnan nyo yung komento kung gaano ka negatibo. Kawawa ang Pinas, lalo niyan mawawala ng teritoryo ibibigay sa China. Tama na, magpahinga ka na po.
Di ba? Yan ang sinasabi po natin. Instead, mga sangkay na udyukan, naiinis lang po talaga ako sa mga nakapaligid ni Duterte. Kasi itong mga nakapaligid kay Duterte, may mga unpersonal agenda itong mga to eh. Hindi talaga yung mga yan, mga solid kay Duterte. Alam nyo, ganito lang yan. Ang tunay na DDS, ang tunay na Duterte diehard supporter, hindi niya gugustuhin na itong si former President Duterte ay tumakbo sa national position dahil nga po matanda na. Gusto na nilang magpahinga si Tatay Digong. Mukha pa nga akong DDS sa mga yan eh. Kasi mas concerned pa po ako sa kalagayan ni Duterte. Itong mga iba, mga DDS ko, no? Kung sino pa yung mga sinasabing diehard supporter ni Tatay Digong, sila pa po mismo yung nangunguna na pahirapan si Tatay Digong. Diba? Sila pa po yung nangunguna na, sige, Tatay Digong, kahit uugod-ugod ka na, takbo pa rin para sa bayan. Ito yung problema mga sangkay dahil presidential system po tayo. Alam nyo, sa parliamentary system like Japan, Singapore, at marami pa pong mga bansa, kapag mahina ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo, hindi ka na nila i-elect, wala nang susuporta sa'yo. Mahina ka na eh. Hindi lang mahina physically, mahina mag-isip, mahina lahat mga sangkay, hindi ka na pwede nilang iboto. Ganun po yun. Pero dito sa Pilipinas, basta rockstar ka, basta sikat ka, pwede ka pa rin tumakbo. Pwede ka pa rin iboto. Diba? Ay nako, another Duterte will be the end for the Philippines. Tangahan nyo pa, nandamay pa kayo. Kita nyo na? So ngayon, binabati ko si Tatay Digong. Instead kasi na magpahinga na lang. Diba gano'n naman talaga sa US, gano'n eh. Karamihan sa nagiging presidente, pagkatapos ng kanilang term, pahinga na. Suporta na lang kung sino yung nananalo. Oh, sabi po ni Ramos, dahil lang sa sobrang gahaman sa kapangyarihan, ayaw nilang pagpahingahin ang matanda. Diba? Totoo yan. Real talk po yan, mga sangkay. Sobrang gahaman sa kapangyarihan, kahit matanda na po, sige pa rin. Gusto pa rin po nilang patakbuhin si Tatay Digong. Oh, ayan oh. Ito may nag-comment. Wala kayong magagawa if sila pa rin yung piliin ng majority ng mga Pinoy sa 2028. Totoo din naman yun. Walang magagawa. Pero, tingin ko malabo po yan. 2028? 2024 pa nga lang, bumabagsak na po yung trust rating ni VP Sara. Diba? 2028 pa lang. How much more? 2024 pa lang. How much more kung dadating na po tayo ng 2028? Good morning din po kay Warax TV. Mabuhay ka. Oh, sabi ni Hu. Kaya walang paayusan ang Pinas dahil sa politika at sariling interest nila. Totoo yan. Tingin ko nga yung mga nagpapaaway kaila former President Duterte at mga Marcos, mga nakapaligid lang din po nila Duterte. Diba? Uy, andito si tropa natin. Good morning mga kasangkay. Anong tingin nyo kay Tatay Digong? Parang mga jeep na ayaw magpa-face out kahit bulok na. Uy, ganda na sinabi. Pakinggan nyo mabuti ha. Ano daw? Anong tingin nyo kay Tatay Digong? Parang mga jeep na ayaw magpa-face out kahit bulok na. The best na yung legacy na ginawa niya. Salamat Tatay Digong. God bless. Ganito po yung tunay na DDS. Shoutout, Boss RL Galang. Mabuhay ka. Ganyan po mag-isip yung mga tunay na DDS. Hindi po yung mga DDS, mga sangkay, na may mga personal agenda. Diba? Hindi po yung mga DDS na may mga personal na kagustuhan lamang nang sa ganun, makinabang po sila
sa kung ano po ang pwede nilang pakinabangan kay Tatay Digong. Tingnan nyo to, oh. Tingnan nyo yan. Pagiwang-gewang na. Di ba? Parang mga jeepney lang yan, eh. Mga jeepney, kahit ang binubuga, itim na nausok. Kahit pagewang-gewang na yung jeepney, gusto pa rin nila, no to phase out. Diba? O, tingnan nyo sa Tatay Digong, oh. Tapos gusto nilang patakbuhin sa 2028. Guys, nasa ano pa lang tayo, 2024. Wala pa po tayo sa 2028. What if? Hindi naman sa inaano natin, mga sangkay. Ano ang magiging sitwasyon pa sa 2028? Tumatanda na po si Tatay Digong. Maawa naman kayo. Panelo, Harry Roque, maawa naman kayo. Kung sino pang mga nagpapatakbo dyan, maawa naman kayo. O, sabi po ni Option Zero, sa mga di pa po nagla-like, palike na lang po at subscribe and share na rin, mga kasangkay. Thank you. Mabilisan lang to, mga sangkay, na ating live kasi magsisimba pa po tayo. Happy Sunday, everyone. O, ito yung mga, pagbigyan natin, basahin natin. Para matapos ang lahat, ipa-drug test nyo, mga Marcos, para matapos na ang pagdududa. Bakit iniwasan ito issues na bangag ang presidente? O, ang sagot ko dyan, patunayan po muna na totoo. Patunayan po muna na totoo. Kasi, hindi po yung inaakusahan ang magpapatunay para sa kanyang sarili. Dapat kayo, ako gitna po ako. Tandaan niyan, mga sangkay, neutral ako. But this is my opinion. This is my own opinion sa nangyayari. Gusto nyo magpa-test si BBM? Anong akala nyo sa kanya? Barangay Tanod? Na uutusan nyo lang, uutuin nyo lang, magpaano ka, punta ka doon, magpaano ka, para maniwala kami sa'yo. Hindi ganun yun. Even the former President Duterte, yun din po yung sinasabi nila De Lima before, nila Trillanes noon, magpaano ka, magpa-test ka. Kasi ikaw yung ganito. Ginawa ba ni Tatay Digong? Hindi. Kasi nakakababa ng pagkatao bilang presidente kung susunod ka sa mga batikos nila. Ang mangyayari lang nun, mga sangkay, utu-utu ka. Presidente ka, tapos nagpapautu ka sa mga bumabati ko sa'yo. Oy, maraming salamat kay Juliet. Ino-congrats tayo. Bakit ba ako ino-congrats? Happy Sunday din po, mga kasangkay, sabi ni Monet Visera. Oh, ayan, sabi po ni Esther Ramos, yes, 85 years old na si Digong sa 2028. Yun ang sinasabi po natin, mga sangkay. Totoo ba? Ano ba ang edad ngayon ni Tatay Digong? Wait lang. Check natin. Para magkaalaman, ilang taon na si Tatay Digong. President Rodrigo yung age niya. Ilan yung age niya? Oh, 79 years old. 79 years old si Tatay Digong. Nakalagay po dito. Ayan. 79 si Tatay Digong. Si BBM naman. Bata si PBBM, no? 66 pa lang. Si Pastor Kibuloy naman, 74. Si Sara Duterte, 46 years old. O, ayan, 79. So, 79 years old, 2024. So, pagdating ng 2028, ilang taon na si Duterte. Tapos, pinupush nila Panelo na tumakbo? What the... Anong akala nyo kay Tatay Digong? Immortal? Ayaw nyo pagpahingahin yung tao? Pero inyo, ang tagal niya pong namuno sa Pilipinas, 6 years. Tama na yung legacy na nagawa niya. Actually, hindi po sana masisira ang legacy ni Tatay Digong kung hindi po pinapasok nito mga nang uuto kay Duterte
na magsalita laban sa gobyerno. Ang nangyari tuloy, yung mga nagawa ni former President Duterte ngayon nababatikos, kine-question. Di ba? Dahil po sa mga katulad nila. Tuwing papalapit na ang halalan, tumitindi ang bangayan upang makuha ang simpatya ng mga botante. Ang bawat panig ay nagtatangkang siraan ang isa upang makakuha ng bentahe. Uy, ganda ng linya na to Ganda, o ano? Tamang-tama ito, Tita Nene. Malapit na pong halalan 2025, midterm election. Pagkatapos ng 2025, naku po, asahan na po natin. Pag-uusapan na po yung 2028. Kailan kaya mga sangkay mangyayari sa Pilipinas na hindi po pag-uusapan yung politika hanggat hindi dumadating yung mismong malapit na yung eleksyon? Trabaho po muna. Di ba? O, sabi po ni Kuya Bay, nasa paligid niya. Yung mga nasa paligid niya ang may problema. Minsan, masabi natin na nauuto si Digong. Sakit nang sabihin, pero yung talagang totoo. Parang nauuto po si Tatay Digong. Hindi parang, nauuto po talaga Kasi ito kung ano-anong mga pakulo yung pinapagawa nitong mga to, tapos ginagawa din po ni Tatay Digong sa stage. Tingin ko nga yung bangag, mga udyok-udyok lang yung po ng mga nasa paligid Sir, sabihin mo bangag si Marcos. Sabihin mo ganito si Marcos. Ngayon, mga sanggay, nung sinabi ni Tatay Digong yun, nakabuti ba? Hindi. Nakabuti sa mga supporters niya. But not the majority. Diba? Not the majority. Kasi, kung titingnan po natin yung majority, question po dito si Tatay Digong. Totoo ba na bangag? May ebidensya ba na bangag? Diba? Ang problema nung nilabas po yung deepfake video na gawang AI, anak ng lumabas po mga sangkay. 2012 yung video, yung mukha pang 2024, tapos yung hairstyle pang bagets. Tapos yung tenga, hindi nakalabas yung dito. Nakalubog po siya, mga sangkay. Ano nangyari? Nakabokya sila, nasira sila sa taong bayan. Pero siyempre, yung mga maka-Duterte, gets na po natin yan. Talagang magpapalakpakan po sila. Palakpakan po yan. Pati tenga, papalakpak po yan. Kasi para sa kanila, kahit deepfake video, totoo yun para sa kanila. Kasi nga panatiko Kaya nga ako mga sangkay, neutral tayo. Pero ibapalitan natin kung ano ang nagagawa ng pamahalaan. Kasi, ano ba ang silbi natin ng mga social media content creator, di ba? Hindi lamang po basta magpatawa, hindi lamang basta, kumbaga, tayo naman ako mga sangkay, hindi ko alam kung political vlogger pa rin ako since ang mga binablog ko dito, patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. Hindi ko alam kung political, naka-line pa rin ako sa politika, mga sangkay. Siguro may kakaunti. Kasi pinag-uusapan po natin yung ganitong klaseng usapin. Pero hindi na po yung buong buo. Neutral po tayo dito. Ang gusto ko talaga maihatid sa sambayan ng Pilipino, hindi po yung pakikipagbardagulan ng mga content, kundi kung ano po ang mga nagagawa ng ating pamahalaan. Kagaya po ng mga pabahay, mga higanting proyekto. Binabalita po natin kasi para po siyempre ma-inform tayong lahat, guys. Diba? Para magkaroon po tayo ng silbi dito sa Pilipinas. O yung mga hindi pa po nakakapag-like dyan, mag-like na po. Okay? Di nga napatol si PBBM sa mga yan. Trabaho lang. Doon pa lang makikita mo kung sino ang desperado at gagawin ang lahat para makuha ang kapangyarihan. Ay punto to. Sinabi ni Option Zero. May point ito, mga sangkay. Talagang ito ang tingin ko talaga. Gusto ng mga nakapaligid
nila Tatay Digong mabalik sa mga Duterte ang kapangyarihan, nang sa ganun, sila din po makabalik sa puder at sa kapangyarihan. Yun po yung nakikita natin. Hindi po yung genuine at pure intention na makatulong sa bayan. Well, this is politics. Tandaan po natin, politika po ito sa Pilipinas, sadyang magulo, masalimuot. Kaya nga sabi ko, huwag tayo papaapekto. Huwag tayo masyadong maaapektuhan sa mga awayan ng mga politiko. Dahil ang politika sa Pilipinas, madumi. Kung ikaw ay makikijoin sa awayan ng mga yan, lugi ka, ma-stress ka. Every time na makakakita ka ng balita, mababadtrip ka, babanat ka. Diba? Gusto ba natin yun? Oh, ito. Sabi po ni Chris, well, yellows are waiting for the downfall of Duterte through Marcos. Both families will go down. Do you think di pa kukulong ng matagal ng kalaban si PBBM after his term? Isa pa po yan sa naiisip ko. Palaisipan din to, itong sinasabi ni Chris. Palaisipan din to. Kasi ang nangyayari sa ating bansa, gantihan. Diba? Gantihan. Tingnan nyo to ha. After ng term ni PBBM, magsusulputan na naman yung napakaraming issues patungkol po sa term ni PBBM. Asahan natin yan. Ganyan po ang eksena sa Pilipinas. Pinoy, Gloria, from Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Ramos, Erap, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, Duterte. Lahat ng mga yan, mga sangkay, may issues after po ng kanilang term. Nasa kanila na yan kung paano nila didepensahan. Ganyan po kadumi ang politika sa Pilipinas, mga sangkay. So ngayon, yan po. Asahan na po natin yan, mga sangkay. After ng term ni PBBM, mayroon pong lulutang na mga issues dyan. Kagaya rin po ng nangyayari kay former President Duterte. Pero, ganito lang yan. Kung mananahimik si PBBM after ng kanyang termino at hindi na po siya mangingialam sa administrasyon, malamang sa malamang, kahit papano tatahimik yung kanyang buhay. Pero yung tulad nito ni former President Duterte, tapos na ang kanyang termino, pero inudyukan siya ng mga nakapaligid na, magsalita ka, tay, kailangan ka namin, mag-voice out ka, banatan mo si ganito, banatan mo si BBM. Ang mangyayari, ayan, nasisira po sila ngayon. Nauungkat ng mga issues. Diba? Inuungkat yung sa Pogo, involved daw po which is totoo naman, mga sangkay, na involved po talaga si Tatay Digong kasi sila po yung nag-maniobra niyan sa Pilipinas. Kapag federal parliamentary system sa after PBBM's term, 2028, maraming magre-resign ng mga politiko. Ito talaga ang gusto kong mangyari, magkaroon ng federal parliamentary system. Kaso nga lang, ayaw po ni Tatay Digong yan eh. Ayaw po ni Duterte, biglang ayaw po niya eh. Diba? Pero yan po yung the best na sistema pampolitika kung magkakaroon po tayo ng federal parliamentary system. Marami mga politiko ang maaalis dyan kasi syempre ang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!